Pagkatapos naming ikasal ng asawa ko, sinabihan niya ako na hindi ko pwedeng isama ang anak ko sa pagkadalaga dahil hindi niya ito anak dahil dito ay, Dear 8 Vine, mahigit 2 taon na kaming magjowa ng aking asawa at sa buong panahon na yon, akala ko ay tanggap at mahal niya ako ng buong buo. Kasama na ang aking anak na babae na 7 taong gulang na sa ngayon. Bago pa man kami ikasal, laging sinasabi niya sa akin na ayos lang sa kanya na may anak ako mula sa nakaraan, na handa siyang maging ama sa kanya, at wala akong dapat ipag-alala. Dahil sa mga pangakong iyon, napanatag ang aking loob at nagpa siya akong ituloy ang aming kasal. Inakala kong simula ito ng isang masaya at kumpletong pamilya para sa aming 3. Ngunit kaagad pagkatapos ng aming kasal, nagbago ang lahat. Ang mga salitang nagbigay sa akin ng pag-asa ay biglang napalitan ng mga utos na tumusok sa aking puso. Sinabi niya sa akin ng diretso, hindi ko pwedeng isama ang aking anak sa aming tahanan. Iiwan ko raw siya sa pangangalaga ng aking ina at doon na lang siya manatili para bang sa isang iglap. Nawala ng halaga ang lahat ng pangako niya. Parang sinasabi niya na tanggap niya ako bilang asawa pero hindi niya kayang tanggapin ang bahagi ng buhay ko na pinakamahalaga sa akin, ang aking anak. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon nang sabihin niya iyon. Nandoon ang aking anak, umiiyak ng malakas. Nakakapit sa aking damit at paulit-ulit na nagsasabing ayaw niyang maiwan. Sinasabi niyang gusto niyang sumama sa akin. Gusto niyang sumama sa bagong bahay namin at takot siyang mapaghiwalay sa akin. Ang makita siyang ganon, na nasasaktan at natatakot dahil sa desisyon ng taong akala ko ay magmamahal din sa kanya, ay parang pinupunit ang aking puso. Bilang isang ina, walang mas masakit pa kaysa mapilitang pumili sa pagitan ng taong mahal mo at ng anak mong walang ibang sandigan kundi ikaw. Ngayon, nasa gitna ako ng matinding pagkalito at paghihirap. Naiisip ko kung tinanggap niya ba talaga ako. Dapat kasama na rin sa pagtanggap na iyon ng aking anak. Ang anak ko ay hindi lamang basta bata. Siya ay bunga ng aking buhay, dugo at laman ko. Ang pagtanggi niya sa aking anak ay parang pagtanggi rin niya sa isang malaking bahagi ng aking pagkatao. Paano ako magiging masaya sa isang kasal at tahanan kung alam kong nasa ibang lugar? Ang aking anak umiiyak at naghahanap sa akin. Paano ako matatawag na ina kung iiwan ko siya para lang masunod ang kagustuhan ng aking asawa? Alam ko na may mga obligasyon ako bilang asawa, pero higit sa lahat, mayroon akong mas matimbang na tungkulin bilang ina. Ang protektahan, alagaan at huwag iwanan ang aking anak sa oras ng pangangailangan niya. Ang 7 taong gulang na bata ay nasa edad pa na puno ng pangangailangan sa pagmamahal at presensya ng magulang. Kung iiwan ko siya, paano siya lalaki ng maayos? Ano ang ituturo ko sa kanya? Na kapag nagmahal ka ng iba, kailangan mong isakripisyo ang iyong anak. Hindi ko ito kayang tanggapin at gawin. Kaya sa sitwasyong ito, malinaw na sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kakausapin ko muli ang aking asawa ng seryoso at tapat. Ipapaalala ko sa kanya ang lahat ng kanyang mga sinabi at pangako bago kami nagkasal. Ipapaliwanag ko sa kanya na hindi mapaghihiwalay ako at ang aking anak. Kung gusto niya ako sa buhay niya, kailangan niyang tanggapin at mahalin din ang aking anak bilang sarili niyang pamilya. Ang pamilya ay hindi pili-pili lang kung sino ang isasama. Ito sa ay pagtanggap sa lahat ng kasama mo. Kung kahit pagkatapos kong ipaliwanag ang lahat, ay mananatili pa rin siya sa kanyang desisyon at hindi pa rin niya tinatanggap ang aking anak, kailangan kong pumili at ang pipiliin ko ay walang pag-aalinlangan, ang aking anak. Ang kasal ay mahalaga, pero hindi ito dapat maging dahilan para masira ang damdamin at kinabukasan ng aking anak. Ang tunay na pagmamahal ay naiintindihan, tumatanggap, at handang yakapin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao. Kung hindi niya ito maibigay, marahil ay hindi siya ang tamang kasama para sa amin. Ako ang tanging sandigan ng aking anak at hinding-hindi ko siya iiwan. Kami ay magkasama at sabay kaming haharap sa anumang pagsubok na darating.